Sa hapon pong ito, ang buwan po ng Agosto, ang team po natin ay the urgency of responding to God's invitation. Yan po yung tema natin sa hapon. Napakaganda. Ang text po natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Book of Luke, sa Lucas chapter 13 verses 22 to 30. Kanina, hindi kami nag-usap ni Kuya Edgar na ganun din yung text natin, di ba kaya? So, 22 to 30. Pakabuti na Panginoon talagang pag nagtugan, pagtagpitagping niya. Amen? Okay. Naayan po po lahat ito ngayon para basahin po natin ang ating text sa hapon. Luke chapter 13 verses 22 to 30. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at layon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang pumilit pumasok, ngunit hindi nakakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom ng asalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga kalansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. Habang kayo namay pinagtataguyan, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa anluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ang may nahuhuling mauna at may maunang nahuhuli." Palahin na ang magbasa sa banal ng salita. Makakapunang tayo. Ang title po natin ngayong gabi, ngayong hapon ay How to Enter to that Narrow. Paano makapasok sa makipot na pintuan. Bago natin talakayin ang ating mensahe sa hapon ito, bigyan muna natin ng konteksto bago tayo papasok sa ating text sa hapon ito. Alam naman natin na ang ating Panginoong Jesus dati na ang ginagawa niya nung nandito siya sa lupa, siya'y nangangaral. Patuloy na nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. Yan yung ministry niya eh. Hindi siya huminto. Magmula nung nabautismo siya, diretso na yan, hindi na huminto na nagtuturo at nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya sa akin ito, sa kanyang paglalakbay, meron siyang taong nagtanong sa kanya. At ang tanong ganito, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Pero ito yung sagot ng Ginoo. Mababasa natin dito mga kapatid na hindi niya direktang sinagot ang katanungan na ito. Hindi niya direktang sinagot. Ang tanong, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Kumbaga ganito yan eh. 1 plus 1 equals 2. Diba? Yun yung sagot eh. Pero dito mga kapatid, hindi ganon. Hindi ganon ang sagot ng ating Panginoon. Kung siguro tayo mga kapatid, ang tatanungin ng ganito, ano kaya may sasagot natin? Brother, sister, ano tanong sa atin natin? Kakaunti po ba ang maliligtas? Ano kaya dapat nating isagot?
Mga kapatid, dito makikita natin ng ating Panginoon, hindi siya interesado sa quantity. Kung marami, kukunti ang maliligtas. Kundi siya ay interesado sa ating sarili. Kaya hindi ganoon yung sagot niya. Hindi niya direktang sinagot itong tao na nagtanong sa kanya. Tayo sa madaling malangin. Tunay nga, Diyos, na napakabuti mo. Salamat po sa araw na ito na kami yung binangon sa aming mga higaan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay na patuloy mong pinagkaalam sa bawat isa. Sa araw po ito, Panginoon, na kami po yung patuloy na lumalapit. Nagmakakaawa, Panginoon, na tulungan mo, ibuksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para maintindihan ang iyong mensahe sa araw ito. Gayun din, Panginoon, bilang isang mensahero mo, Panginoon, sa araw ito, nilalapit mo po ang ating sarili na hindi po ako ang makikita kundi po ikaw. Ikaw po ang magsasalita sa akin. Panginoon, alam mo po ang aking kailangan at takpan mo po kung karumihan na meron ako para may share ko ng maayos sa aming mga salita. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming sinasabot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa first point po natin, mga kapatid, ito po yung sinagot ng Ginoo sa tanong na, kakaunti po ba ang maliligtas? Ito ang sagot niya, pagsikapan makapasok sa makipot na pintuan. Yun yung sagot niya. Di ba ang layo? Yung sagot na, kakaunti po ba ang maliligtas? Pero ang sagot niya, pagsikapan makapasok sa makipot na pintuan. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan, may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Hindi siya interesado kung marami o kakaunti ang maliligtas. Makita natin na He is interested to ourselves. Sa atin mismo. Kaya dito makita natin yung urgency, yung pag-aakura. Itong Ginoo na ito. Na pagsikapan daw natin makapasok sa makipot na pintuan. Bakit kaya mga? Bakit yung panawagan ng Panginoon sa atin? Sa Mateo 7:13-14, mabasahin natin doon para makita natin yung makipot at maluwag na pintuan. Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatakbo nito. Diba nakita natin yung kaibahan? Sa makipot daw, pag doon ang daanan, may buhay. Pero sa maluwag na pintuan, kapahamakan. Pero sa akin ito mga kapatid, titiglan lang natin yung makipot na pintuan. Ito yung tanong ulit, bakit inaakura tayo ng Panginoon na makapasok sa makipot na pintuan? Bakit mga kapatid? Alam niyo, ang makipot na pintuan, hindi lang naman yung lubak-lubak. Hindi ganun. Yung straight ba? Na dahil makipot yung pintuan, makipot din yung daraan. Ganun kakipot itong sinasabi dito mga kapatid. Na narado. Dahil makipot yung pintuan, makipot yung daan. Diba sa Pilipinas yung mga iskinita? Yung mga nakikita rin sa pelikula, yung magtatakbuhan, papasok sa iskinita. Wala nang lalabas na dahil makipot nga eh. Pero yung sinasabi dito mga kapatid, mas makipot pa kaysa doon na pintuan. Wala kang madadala, kundi sarili mo lang. Wala kang madadala, kundi sarili mo lang ang iyong madadala.
Hindi pwedeng dalhin ng asawa niya. Eh, ano ginagawa ko? Tinitignan ko asawa ko eh. Hindi ko madala ang asawa ko rito. Na sobrang nakikutang, mga kapatid. Ganyan ang sabi dito. Kundi, ang madadala lang natin ay ating mga sarili. Di ba? Kailangan natin itakwil. Yun na lang ang diretsya. Kailangan itakwil ang ating mga sarili para makapasok tayo sa pintuan na yan, mga kapatid. Talikuran natin ang ating mga kasalanan para makapasok tayo sa pintuan. Ang tanong, madali ba na pumasok sa ganyang klase kakikot na pintuan? Imposible o posible? Kaya sa pagsikapan, sinabi dito, pagsikapan natin mismo, mga kapatid, hindi ibang tao magsisikap para makapasok tayo sa makikot na pintuan. Tulad na ng Sunday school natin kanina. Iwan ko kung bakit, pero alam ko na ang Diyos ay gumagalaw na para yung mensahe natin ay alam nila. Yung sabi natin na yung mga explanation natin doon, nandun na. Kaya, dahil dito, meron tayong participation. Di ba sinabi ni ang ating Sunday school leader kanina, meron tayong dapat gawin para makapasok sa makikot na pintuan. Kaya sabi nito, pagsikapan ninyong makapasok sa makikot na pintuan. Na kailangan natin ng pananampalataya, repentance sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, bakit inaakura ng ating Panginoon na makapasok ang mga tao tulad narito? Sabi niya kasi dito, mga kapatid, hindi kasi yung hindi mamaya na, hindi bukas o sa kanila. Hindi yung ganoon ang panawagan ng ating Panginoon, kundi ngayon. Pumasok na kayo ngayon. Yan yung gusto niyang na makita natin dito sa makikot na pintuan. Kaya mga kapatid, kasi may paghahatol. Yan yung dapat natin makita. Kaya inahanuran na tayo na makapasok na ngayon to that narrow. At ito yung dahilan kung bakit inahanuran tayo ng ating Panginoon na makapasok to that narrow. Now, pumasok na kayo. Now, ayaw niya na mapahamak tayo. Kaya ang tanong kanina na, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi niya sinagot ng marami o kakaunti, kundi interesado siya sa iyo. Doon siya interesado sa atin. Dahil dito. Siya yung interesado dahil dito. Yung pangalawang kwento natin, ang habol ng pinuno ng sambahayan. Verse 25 to 27. Basahin mo nito yung na yung natin. Verse 25 to 27. Sabi dito, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok na katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom at kasama ninyo at nagturo pa kami sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. Kunin natin yung salitang hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Nakita na ba natin nung patutunguhan, kung naiisip, kung nakikita na ba natin ang kahihinatnan o mangyayari sa atin kung binabaliwala natin ang pangnawagan ng Panginoon? The urgency to enter to that narrow. Napaka-importante po yung mga kapatid. Ang halimbawa, nabigyan natin ng isang halimbawa. Siguro alam niyo lahat yung istorya ni Noah, the Noah's Ark. Diba? 55 to 75 years ginawa ang barko. Dahil sa taon na yan,
hindi tumigil si Noah na nangaral din ng salita ng Diyos. Kung ano sinasabi ng Diyos sa kanya, sinasabi niya rin sa ibang tao, hindi din siya tumigil. Mababasa natin yan sa 2 Peter 2:5. Hindi siya tumigil, mga kapatid, na nangaral. Kaya urgency to enter that narrow is now. Ngayon na. Kasi may mangyayari. Kung hindi pa kayo pasok, may mangyayari. Napakahirap ang dadanasin ng mga tao na ayaw pang pumasok ngayon sa panawagan ng Panginoon na pumasok na tayo to the narrow. Kaya nung nangyari, mga kapatid, noong isinara ng Diyos ang pintuan doon sa barko na ginawa ni Noah, wala na, finish na. Kaya nung sinabi ko sila, katok mo sila, wala na posibilidad pa. Gusto ba natin ang mangyari sa atin yun? Kaya kapatid, kung isipin natin, kung wala tayong ginagawa ngayon, yung sitwasyon na yun ay kasama natin yung ating pamilya doon sa napusan ng pintuan. Ano kaya ang mararanasan natin? Di ba? Sakit. Ayaw natin yun, di ba? Kaya yung panawagan ng Panginoon na pumasok na tayo ngayon na hindi bukas usang makalawa. Kung minsan kasi, mga kapatid, meron yung salitang maling akala. Ano naman yung maling akala no? Yung maling akala, yan yung naranasan ng mga ito eh. Panginoon, bakit? Kumakatot sila pero sabi nila, kasama mo kami, Panginoon eh. Kasama mo kami kumain. Yun yung akala nila. Baka ganun din tayo ngayon. Baka akala natin, pag sumaay, baka kapasok tayo, hindi pala. Yun yung napaka-hirap na sitwasyon natin ngayon. Kung hindi natin binibigyan ng importansya yung panawagan ng Panginoon na pumasok na tayo ngayon. Huwag natin hintayin na magsara. Kasi pag nagsara ako, wala na tayong magagawa, mga kapatid. Di ba napakahirap? Kung iisipin natin ganun. At yung pangatlo natin kung makakahuli, urgency kasi kumamit, kaya madali lang. Dapat huwag natin tagalan eh. Baka tatagalan mo magsara na. Hindi na tayo makapasok. Kaya yung last point natin, ang mga tumanggi sa panawagan, yan po mga kapatid, napakahirap ng sitwasyon ito. Yung mga tumanggi, ito po yung kahihinatan. Yung mga tumanggi sa panawagan ng Panginoon na pumasok na tayo ngayon. Verse 28, sabi dito mga kapatid, iiyak kayo at manggagalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob, ang lahat ng mga propeta habang kayo namay pinagtataguyan. Di ba? Nakikita natin daw, yung mga tumanggi, nakikita nila sina Abraham, Isaac, ang mga propeta, yung mga pumasok sa panawagan ng ating Panginoon, kumakain doon sa kalalaking ubas. Ganyang kalalaki. Tayo sa, di ba yung pag-aral natin sa last days, na magkalapit pala na, magkabilapit lang yan. Anong gusto natin? Sa paradiso o sa impyerno? Di ba kung nasa impyerno nakikita mo, ganun po ang kahinatan ng mga tao na hindi tumugon ngayon, na naghihintay, baka magsara na yung pinto. Baka doon ang punta natin eh. Okay lang kung tayo ang nakikita nila doon. Yung tayo nakatingin sa kanila. Di ba? Sama? Yun po, mga kapatid, ang kahinatan ng mga taong ayaw, hindi pinagbigyan yung panawagan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Verse 29. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga tao, kung sinabi ko nila, ito yung mga tao
taong pumasok sa panawagan ng ating Panginoon na pumasok sa makipot na pintuan. Pero hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na kung galing ka sa Hilaga, ganun, South, ganun, ikaw yun, hindi ganun ang tinutukoy dito, mga kapatid. Pero yung ibig sabihin dito, kung galing ka sa South, North, East, West, ligtas ka na. Hindi ganun. Ipinapakita dito na ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, ano man ang kalagayan natin, mga kapatid, sa buhay. Anong lahi naman, ang kaligtasan ay makakamit ng lahat. Ang lahat na naniwala na ang biyaya ng Diyos ay umaabot sa lahat na bumalik sa ating Panginoon. Yung mga nakinig sa panawagan. Kaya, mga kapatid, the urgency to interpret ang Lord ay nangangailangan ng pagtugon. Hindi bukas, ngayon na. Kaya suriin natin, mga kapatid, ang ating mga pusong isipan na pagsikapan makapasok sa makipot na pintuan. Hindi siya pamamagitan ng ating mga tuwa. Hindi rin yun. Kundi, mga kapatid, at dito ko na rin tatapusin. Ito kasi yung key. Ito yung susi para makapasok tayo sa ating sa makipot na pintuan na yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang. Yun lang yung sagot. Napakasimple. Madali lang. Yun yung sagot para makapasok tayo to that narrow. Wala nang iba. Kasi ang sabi ng Panginoon, ano bang sinabi ng Panginoon? Nung tinutukoy niya yung sarili niya, I am the door. Kaya kung may nagsasabi, mga kapatid, na parehas lang ang pagpunta sa langit. Iba't ibang daan lamang. Di ba, mga ganyan? Hindi mo totoo yun. Iisa lang ang daan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, mga kapatid, yung susi para makapasok tayo sa makipot na pintuan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala nang iba. Kaya the urgency of responding to God's invitation, mga kapatid, dapat hindi natin ngayon na huwag natin ipabukas ang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang mensahe ng buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.